Karamihan ng mga supermarkets dito sa Japan at saka ibang pamilihan, ganito na talaga yung pagbabayad. Sa machine ka na magbabayad tapos yung machine na rin yung magsusukli sa'yo. Araw na ulit para mag-grocery. Nako guys, napapadami yung kain ko lately. Kaya alam nyo ba yung pang isang lingguhan sana, hindi na umaabot dahil ubos na agad. Paano kasi masasarap na ulam lagi yung niluluto ko? Yung tipong maraming karne. This time, para hindi ako masyado maparami ng kain, dadamihan ko yung gulay. Para talagang magtagal tong mga ipapamili ko. Lalo ngayon guys, ang mahal na pa naman talaga ng mga bilihin. Talagang inflation is real. Kaya kanya-kanyang diskarte talaga tayo para mabuhay. At hindi porket nandito kami sa Japan or yung ibang tao na mga nasa ibang bansa, akala siguro ng iba hindi kami apektado sa pagtaas ng mga bilihin. No guys, lahat tayo dito, saang man panig ng mundo, apektado sa kung ano yung nangyayari sa paligid at sa mundo natin. Yung mga ganitong klaseng bagay at problema, hindi na natin kontrol. Kaya sa bawat desisyon natin sa buhay, simula sa maliliit hanggang sa malalaki, doble, triple talagang kailangan natin pag-isipan. At saka sa ganitong klaseng mundo, ang maitutulong na lang talaga natin ay kahit papano wag nang dumagdag sa problema. Tipong kahit ang hirap-hirap, piliin natin maging mabait at pakisamahan ng bawat isa ng tama. Grabe guys, nag-grocery lang ako, napapa-words of wisdom na tong topic natin. Kung nakikita nyo nga guys, ang dami kong binibiling condiments, ang dami na kasing kulang sa apartment. Merong area dito na ang daming sale. Kaya ayan, chinek ko na. Alam nyo naman tayo guys, tirador ng sale. Kaso guys, pagkatingin ko, parang halos karamihan dito hindi ko naman kailangan. Pero syempre, chinek ko pa rin talaga hanggang sa may baba para siguradong hindi masasayang yung mga naka-sale dito. Meron nga mga products dito na hindi ko malaman kung bakit naka-sale. Malayo naman sa expiration. Yung mga karne at pagkain kasi gets ko kung bakit sila bumababa ng presyo. Syempre, para talagang mabenta bago expiration. Pero meron nga mga shampoo dito tsaka mga sabon na naka-sale. Pero yung expiration, mga 3 years pa naman. Ano sa tingin nyo guys? Bakit kaya? Hindi ko alam sa ibang area dito sa Japan. Pero dito kasi sa area ko wala masyadong wet market. Kaya yung pinag-groceryhan talaga namin, ganitong mga supermarket. Kaya wala rin ako na ipagkukumparahan kung ano yung mas mura. Parang wala na kaming choice dito na talaga yung puntahan. Sa mga taga-Toyama dyan o sa malalapit dito, ano yung tingin yung pinakamurang pamilihan? Kasi meron akong mga naririnig na murang pamilihan kaso lang hindi ko naman mapuntahan kasi kailangan ng sasakyan. Merong mga ganitong roll alcohol para madali mo makuha yung plastic bags. Diba guys, sobrang hygienic pa rin. Ganito nga guys yung pagbabayad dito. Ikaw na rin sa sarili mo ang magbabayad at magbabalot. Bali, isa-set up mo lang dyan yung plastic bag na kinuha mo at babayaran mo rin yun. Meron din mga products na walang barcode. Usually mga gulay or prutas. Katulad netong naipamili ko. Kumuha ko kanina ng isang pirasong tomato. At kung nakikita nyo nga guys, wala siyang barcode. Kaya pipindutin lang dito at kung ilang piraso. Ayan guys, so halos 60 pesos nga ito. Isang piraso. Mahal na ba yun? Sa Pilipinas ba guys, ganitong klaseng kamatis, magkano na? Ang daming ang coins na laman netong wallet ko. Kasi tuwing may binabayaran ako, tinatamad ako magbilang ng coins. Kaya ang ginagawa ko, puro bills yung pinambabayad ko. Kaya naman ayan, naiipon yung mga barya. At tuwing ganitong nag-grocery, dito ko na inuubos itong barya. Hindi ko na kailangan bilangin kasi yung machine na yung magbibilang niyan. Dito naman sa may area na to yung bill ilalagay. Kapag ka nakapagbayad ka na, yung machine na din yung magsusukli sa'yo ng saktong-sakto. Hindi ko na yun binibilang guys. Lolokohin pa ba naman ako netong machine? Ayun, nakapagbayad na tayo. Kaya binuhat ko na rin itong mga ipinamili ko. Meron nga rin palang Asian store na malapit sa may apartment. Kaya dumiretso rin kami doon. Pag-uwi, inilagay na rin namin sa ref itong mga naipamili.